Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. For today's video ay panibago na namang online loan application ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na bang solusyon sa pera problema natin. Kung bago nga lang pala kayo sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Maraming mga online loan application na ang pwede nating malapitan sa oras ng kagipitan. Ang problema na lang ay kung paano ba makakahanap ng legit at worth it na pagloanan. Kaya naman, araw-araw ay naggagawa tayo ng review para at least matulungan kayo na makahanap ng legit na online loan application. Kaya tama ang ginagawa ninyo na nanonood muna kayo ng mga ganitong klase ng review para at least bago kayo mag-loan ay alam nyo muna kung legit ba o hindi ang paglo-loanan ninyo. At ang OLA na re-reviewin natin ngayong araw ay ang CashMe. Dito sa OLA na ito ay pwede kang mag-loan basta ikaw ay 18 years old up to 60 years old. Isang ID lang ang kailangan at pwedeng makuha ang iyong niloan sa GCash. Pwede kang mag-loan ng mula 3,000 pesos up to 20,000 pesos na pwede mong bayaran mula 91 days hanggang 180 days. At ang bilis lang, 5 minutes lang ay pwede mo nang malaman kung approve ka ba o hindi. At wala ding other fees. At kung ikaw ay nasa petsa de peligro, baka ito nang makatulong sa iyo. Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin. Sa review nga pala na ito ay tuturuan ko rin kayo ng step-by-step procedures kung paano ba mag-loan at kung magkano na lang ba makukuha natin sa amount na niloan natin. Bago nyo nga pala i-download ang application na ito ay siguraduhin munang mapanood ang video hanggang dulo para at least magka-idea kayo kung legit ba talaga ito o hindi. At kung balak nga talaga nating mag-loan ay siguraduhin ilimit lamang sa 3 hanggang 5 contacts ang nasa phone book ng mga cellphone ninyo. Para at least kung mag-message man yung mga agent ng OLA, ay hindi lahat masenda ng messages yung nasa phone book ninyo. Itong OLA pala na ito ay nirelease noong April 22, 2019. So matagal-tagal na rin pala itong OLA na ito. Simulan na natin. At nang ma-install ko na, ang unang lumabas dyan ay ang kanilang privacy policy. At dito sa kanilang homepage, nakalagay nga na pwede tayo mag-loan ng mula 3,000 pesos up to 20,000 pesos. So dito sa bandang baba ay nakalagay yung kanilang loan certification at mag-loan na tayo. Click lang natin yung loan now. At next syempre ay maglalagin na tayo. Ilalagay lang natin yung ating phone number and then i-click lang natin yung kanilang privacy policy and next step na tayo. At i-encode ko lang yung verification code at hindi naman nabago yung nasa homepage. Kadalasan kasi pag tayo ay nakapag-login na ay nagbabago yung amount na pwede nating i-loan. At meron nga tayong 4 steps na sasagutan at dito nga ang una-unang lumabas na sasagutan natin ay ang withdrawal information. Kadalasan sa mga OLA na nire-review natin, ang withdrawal information ay sa dulo pa ng application. Pero dito, ang bumungad sa atin ay ang withdrawal information. So pwede dito ang GCash, GrabPay at PayMaya. So, meron din silang bank transfer. At dito na nga tayo agad sa ID information. So, kailangan natin agad na picturean yung ID natin na mapipili. So, mga ID na pwede dito ay UMID, GSIS, SSS, PRC, PhilHealth, passport, driver's license, at pag-ibig. Pagkatapos picturean, ay kailangan ilagay ang ID number, first name, middle name, last name, gender kung male or female, birthday at education. Kung anong natapos, tapos kasali din dyan ang marital status kung single ba o married. Tapos children number kung ilan ang anak mo, kung wala naman, ilagay mo lang ay 0. Kasali rin dyan ang current address kung saan ka kasalukuyang nakatira at of course yung purpose ng loan. Sa purpose ng loan, marami kang pwedeng pagpilian dyan. Meron dyan purchase, fixed assets, pay for education expense, at marami pang iba. At dito na nga tayo sa contact person. Sa contact person, dito naghihingi rin sila ng Facebook username. So, hingi nila yung Facebook account natin. So, siguro para i-check kung legit tayo at
para alam nila kung saan sila magme-message pag hindi nila tayo matawagan sa cellphone number natin. Dito sa contact person, kailangan nila ng 4. So, napansin ko dito sa contact 1 and 2, naka-fix na relative dapat. Tapos naman, sa contact 3 and 4, pwedeng friend or co-worker. Dito naman sa work, ilalagay natin yung monthly income natin. Tapos occupation, maraming pagpipilian. Pwede ang hotel, restaurant services, education, building construction, lending company, healthcare, kasama dyan kung doctor, nurse, or pharmacist, accounting, admin or HR, business owner or freelance, engineering, computer, IT, housewife, at unemployed. So kahit wala kang trabaho ay pwede kang mag-loan sa OLA na ito. Ang bilis lang talaga ng process ng application dito sa OLA na ito dahil dito na agad tayo sa disclosure statement. So dito binigyan ako ng loan amount na 3,000 pesos na ang nakalagay dito na loan terms ay 130 days. So, tingnan nga natin kung totoo talaga na 130 days. So, lumabas dito na fake news yung 130 days kasi dapat 7 days pa lang ay mababayaran na natin siya. Hahatiin sa 2 pagbabayad. Sa unang pagbabayad ay kailangan mo nang makapagbayad ng 3,210 pesos before 7 days yon. Tapos, yung pangalawang pagbabayad ay magbabayad ka na lang after 4 months pa. At ang babayaran mo na lang ay 60 pesos. At dito ay meron silang limited offer na kapag ka nabayaran mo sa takdang oras yung unang pagbabayad na 3,210 ay mababawasan ng interest yung second payment mo. At dito nga ay hindi mo matatanggap ng buo yung 3,000 pesos dahil may mga mababawas dito. Kagaya ng service fee na 600 pesos, management fee na 300 pesos at transfer fee sa GCash na 80 pesos. Kaya ang total amount na marireceive mo lang ay 2,020 pesos. At kagaya ng sinabi ko kanina, ang interest sa first payment mo ay 210 pesos. Kaya ang kabuuan mong babayaran sa unang pagbabayad pa lang ay 3,210 pesos. At dito ay may overdue na fee din sila na 150 pesos. Plus overdue na interest pa na 90 pesos per day. So ang kagandahan lang dito sa OLA na ito ay naka-itemize talaga kung saan mapupunta yung ikakaltas sa'yo. Ang problema lang, mataas talaga yung mga fees. So kayo pa rin ang magde-decide kung talagang ngayong araw ay kailangan nyo ng pera at kayo ay nasa petsa de peligro. So, nasa sa inyo na rin kung itutuloy nyo pa ba ang pag-loan sa OLA na ito o hindi na. At dito na nga natatapos ang ating review. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!